buntis, itinapon, sa burol ng sariling ina. Habang siya'y nananangis sa paanan ng kabaong, sila'y naghahalakhakan sa isang kasunduan ng kataksilan. Pirmahan mo na! Ang malamig na utos ni Rico, inihagis ang mga papel sa kanyang muka. Ngunit isang anino ang nagmamasid mula sa dilim, hawak ang katotohanang wawasak sa kanilang lahat. Mula sa abo ng kahapon, isang reyna ang muling isisilang. Paano dudurugin ng isang inang inapi ang mga taong bumaon sa kanya sa lupa? Isang pirma na lang, Rico. At tapos na ang problema. Malinis na muli ang pangalan ng pamilya natin. Tila isang patalim na bumaon sa aking likod ang tinig na iyon. Ang boses ni Imelda, ang biyenan kong kailanmay hindi ako tinuring na pamilya, ay pumunit sa solemne ng katahimikan sa loob ng punerarya. Nakaluhod ako sa harap ng kabaong ni inay, ang babaeng kumupkop at nagpalaki sa akin. Ang isang kamay ko'y nakahawak sa malamig na kahoy, habang ang isa na may nakahimlay sa ibabaw ng aking sinapupunan sa aking 8 buwang ipinagbubuntis. Dito, sa gitna ng amoy ng mga kandila at bulaklak, idinadalangin ko hindi lang ang kapayapaan para sa kaluluwa ni inay, kundi pati na rin ang lakas para sa pamilyang aking binubuo, para sa akin, para sa aking anak, at para kay Rico. Ngunit ang mga salitang iyon ay tila bombang sumabog sa aking munting mundo. Tila ninakaw ang hangin sa aking mga baga. Ang kamay ko sa aking tiyan ay humigpit na para bang kaya kong protektahan ang aking anak mula sa sakit na unti-unting gumagapang sa aking dibdib. Ang dasal sa aking mga labi ay naputol. Sa isang iglap, ang punerarya ay hindi na isang lugar ng pagluluksa para sa aking ina, kundi isang silid hukuman kung saan ako ang nasasakdal. Inihimlay ko na nga ang aking ina, bakit kailangan ko ring ilibingo ang aking pag-asa? Dahan-dahan akong lumingon. Nakatayo ron si Rico, ang aking asawa. Suot ang kanyang mamahaling suit na ako mismo ang nagplansa kagabi. Sa kanyang tabi ay ang kanyang ina, si Imelda, na may matigas na ekspresyon sa mukha. Walang bakas ng pakikiramay sa kanilang mga mata. Sa halip, ang nakita ko ay ang lamig ng isang desisyon na matagal na nilang binuo. Nagsimulang magsalita si Rico, hindi makatingin ng diretso sa aking mga mata. Let's not make a scene. Sa likod niya, isang figura ang lumitaw mula sa dilim. Si Celine, ang anak ng isang makapangyarihang politiko, ang babaeng matagal ng anino sa aming pagsasama. Nakasuot siya ng isang pulang bestida na sumisigaw sa gitna ng dagat ng itim na kasuotan. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi habang isinukbit niya ang kanyang braso sa braso ni Rico. At doon, sa harap ng walang buhay na katawan ng aking ina, inihagis ni Rico ang isang folder sa ibabaw ng kabaong. Bumagsak ito na may kasamang mahinang kalabog. Ngunit sa aking pandinig, iyon ang pinakamalakas na tunog sa buong sansinukob. Ang mga puting papel ay kumalat. Isang annulment petition. Ano to? Ang tanong ko. Ang boses ko ay basag at nanginginig. Isang kahihiyan! Yan ang kung ano ka! Sigaw ni Imelda. At ngayon, wala nang pagpipigil sa kanyang galit. Mula nang dumating ka sa pamilyang ito, wala kang dinala kundi kamalasan. Isang ampon na walang pinanggalingan. Akala mo ba hahayaan kong ang magiging apo ko ay magdadala ng dungis ng iyong pinagmulan? Pinirahan mo lang ang anak ko. Bawat salita ay isang sampal. Bawat paratang ay isang sugat. Pinilit kong tumayo. Ang bigat ng aking tiyan at ang bigat sa aking puso ay halos magpabuwal sa akin. Hinawakan ko ang kabaong para sa suporta. Rico, totoo ba to? Pakiusap ko sa kanya, umaasa pa rin
Kahit katiting na ipagtatanggol niya ako. Nasasabihin niyang hindi ito totoo. Ngunit umiling lang siya at nag-iwas ng tingin. Kailangan ko tong gawin, Tala. Para sa future ko. At ako? Ang anak natin? Hindi ba kami kasama sa future mo? Sa halip na siya ang sumagot, si Imelda ang humakbang papalapit. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. At nakatuon ang mga ito hindi sa akin, kundi sa isang bagay sa aking leeg. Ang kwintas na tanging alaala na iniwan sa akin ni inay. May dumaang kakaibang kislap sa kanyang mga mata, isang halo ng pagkasuklam at pagnanasa. Hindi ko maintindihan. Wala kang karapatan sa kahit na ano, sigaw niya. Isa kang basura na pinulot lang namin. At ang mga basura tinatapon. At kasabay ng mga salitang iyon, naramdaman ko ang isang malakas na tulak sa aking balikat. Nawalan ako ng balanse. Ang aking unang reaksyon ay hindi ang salagin ang aking sarili, kundi ang yakapin ng mahigpit ang aking sinapupunan. Naramdaman ko ang pagbagsak ng aking mga tuhod sa malamig na marmol na sahig. Isang matinding kirot ang biglang kumalat mula sa aking likod. Hanggang sa aking tiyan, isang sakit na hindi ko pa naramdaman kailanman. Pagkatapos ay naramdaman ko ang init. Isang mainit na likido ang dumaloy sa pagitan ng aking mga biti. Napatingin ako sa kanila, kay Rico, kay Imelda, kay Celine. Ang kanilang mga muka ay nagpakita ng panandaliang gulat, na agad na palitan ng kawalang pakialam. Nanlaki ang aking mga mata sa pagmamakaawa, humihingi ng tulong. Ngunit wala. Walang lumapit. Walang tumulong. Nagsimula ang panibagong bugso ng sakit. Mas matindi. Mas humihiwa. Napasigaw ako, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa purong sakit at takot. Ang aking anak ay malapit nang lumabas. Sa gitna ng aking paghihirap, nakita ko silang tatlong tumalikod. Ang kanilang mga anino ay humaba sa sahig habang sila ay naglalakad palayo. Palayo sa akin, palayo sa responsibilidad, palayo sa kanilang kasalanan. Ang huling narinig ko bago ako lamunin ng sakit at dilim ay ang marahan, ngunit matatag na tunog ng pagsara ng pinto ng punerarya na nag-iwan sa akin na nag-iisa. Nakahandusay sa sahig, sa tabi ng aking namayapang ina, habang ipinaglalaban ang buhay ng aking hindi pa isinisilang na anak. Hope. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay hudyat ng aking sentensya, ngunit hindi ako hinayaang mamatay sa loob. Dalawang unipormadong gwardiya ang pumasok. Ang kanilang mga mukha ay walang emosyon, na tila sanay na sa pagsunod sa maruruming utos. Walang salita, walang awa. Ang kanilang magagaspang na kamay ay humawak sa aking mga braso at kinaladkad ako palabas na parang isang basahan. Teka, ang anak ko! Pagmamakaawa ko, ngunit ang aking mga daing ay nawala sa hangin. Ibinagsak nila ako sa labas. Ramdam na ramdam ko ang malamig at basang semento sa aking balat. Kasabay ng pagbuhos ng malakas na ulan, ay ang paghampas ng hangin. Dala ang lamig na tumatagos hanggang sa aking mga buto. Tinubukan kong sumilong sa ilalim ng maliit na bubong ng punerarya, ngunit itinulak nila akong muli palayo. Umalis ka na, miss. Bawal ka dito. At doon, iniwan nila akong mag-isa sa gitna ng unos, sa unos ng kalikasan, at sa unos ng aking sariling buhay. Bawat hakbang ay isang pakikipaglaban. Bawat paghinga ay may kasamang ungol ng sakit. Yakap-yakap ko ang aking tiyan, habang ang ulan at luha ay nag-uunahan sa pagpatak sa aking muka. Ang puting bestida na suot ko para sa burol ni inay ay nabahiran na ng putik at dumi. Ang tanging liwanag ay mula sa mga poste ng ilaw sa kalye na lumilikha ng mahahabang anino na tila mga halimaw na gustong lumamon sa akin. Nakatayo ako sa harap ng isang bahay na may ilaw pa sa bintana.
Ginamit ko ang natitira kong lakas para katukin ang kanilang gate. Tulong. Tulungan niyo po ako. Nakita kong sumilip ang isang anino sa bintana. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, ang ilaw ay biglang namatay. Sinubukan ko sa pangalawang bahay. Isang aso ang tumahol ng malakas mula sa loob. Walang nagbukas. Sa pangatlo. Sa pang-apat pareho lang. Ang bawat saradong pinto, bawat patay na ilaw, ay isang panibagong sampal ng katotohanan na sa mundong ito, ako ay nag-iisa. Kapit lang, anak. Bulong ko sa aking sinapupunan, ang boses ko'y nanginginig. Konti na lang. Magiging okay din tayo. Ngunit kahit ako, hindi na naniniwala sa sarili kong mga salita. Nanghihina na ang aking mga tuhod. Ang sakit ay palala ng palala. Handa na akong bumagsak sa kalsada. Handa nang sumuko nang isang pinto sa dulo ng iskinita ang bumukas. Isang maliit na liwanag mula sa isang gasera ang tumanglaw sa aking kinaroroonan. Hiha? Anong nangyari sa'yo? Isang matandang babae ang lumabas, may bitbit na basag na payong. Siya si Aling Flor, ang nagtitinda ng kakanin sa kanto, na madalas kong bilhan para kay inay. Hindi na ako nakasagot. Ang tanging nagawa ko ay ituro ang aking tiyan bago tuluyang nanghina ang aking mga binti. Agad siyang tumakbo palapit sa akin. Hindi inalintana ang malakas na ulan. Inalalayan niya ako. Ang kanyang maliliit na bisig ay puno ng lakas na hindi mo aakalain. Dinala niya ako sa loob ng kanyang munting barong-barong. Ang espasyo ay maliit at masikip. Amoy lupa at lumang kahoy. Ngunit sa mga sandaling iyon, ito ang pinakamarangyang palasyo para sa akin. Maingat niya akong inihiga sa isang papag na kawayan. Hinugot niya ang isang piraso ng damit mula sa kanyang baul, lumana ngunit malinis, at maingat itong inilatag sa ilalim ko. Ipinainom niya ako ng mainit na tubig na may asukal. Ang tamis nito ay nagbigay ng kaunting ginhawa sa aking nanlalamig na katawan. Habang pinupunasan niya ang aking mukha ng basang bimpo, sandaling humina ang buhos ng ulan. At sa panandaliang katahimikan na iyon, isang tunog ang umabot sa aming pandinig. Isang tunog na mula sa malaking bahay sa dulo ng kalsada, ang bahay ng mga biyenan ko. Mga tawanan at masayang musika. Naiintindihan ko na. Ito ang kanilang selebrasyon, ang engagement party ni Rico at Celine. Habang ako ay nag-aagaw buhay dito, sila ay nagdiriwang sa aking pagkawala. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa aking mga mata, humalo sa pawis at tubig ulan sa aking pisngi. Ang sakit sa aking puso ay mas matindi pa sa sakit ng aking panganganak. Bigla, isang napakatinding kirot ang muling sumalakay sa akin. Tila binibiyak ang aking buong katawan. Napasigaw ako ng malakas. Diyos ko, tala, sabi ni Aling Flor. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Tiningnan niya ang aking kalagayan at nanlaki ang kanyang mga mata sa takot. Sumusuhi ang bata. Hindi mo ito kakayanin dito. Kailangan ka naming dalhin sa ospital. Ngunit paano? Ang ospital ay malayo. At ang bagyo sa labas ay muling lumalakas. Wala kaming pera. Walang sasakyan. Naramdaman ko ang paghihina ng aking katawan. Nanlalabo na ang aking paningin. Ang tanging naririnig ko na lang ay ang malakas na kabog ng aking dibdib at ang nag-aalalang boses ni Aling Flor. Nasa bingit kami ng kamatayan, ang anak ko at ako. At sa gitna ng unos, wala kaming ibang makapitan. Muli, isang malakas na sigaw ang kumawala sa aking lalamunan. Isang sigaw ng paghihirap at kawalan ng pag-asa. Ang aking sigaw ay tila sinagot ng langit, ngunit hindi sa paraang aking inaasahan.
Sa gitna ng aking paghihirap, ang pinto ng aming munting barong-barong ay bumukas ng walang katok o babala. Ang malakas na hangin at ulan ay pumasok. Halos patayin ang munting apoy ng aming gasera. Ngunit ang pumasok ay hindi ang bagyo, kundi ang kaligtasan. Dalawang lalaking nakaitim na Amerikana ang tahimik na pumasok. Kasunod, ang isang babaeng naka-unipormeng puti, isang nurse. Ang kanilang mga kilos ay mabilis, mahinahon at organisado. Tila hindi sila nababagay sa karumihan at kaguluhan ng aming paligid. Si Aling Flor ay napaatras sa gulat at takot, ngunit isang tingin mula sa nurse ang nagpakalma sa kanya. Kami na ang bahala, ang sabi ng nurse, sa isang mahinahong tinig. At sa mga sandaling iyon, ang kanyang boses ang naging pinakamagandang musika sa aking pandinig. Ang sumunod na mga pangyayari ay malabo na sa aking alaala, isang halo ng sakit at ginhawa. Inasikaso ako ng nurse nang may professional na kalinga. Ang mga lalaki ay naglabas ng mga gamit medikal mula sa isang itim na maleta. Ang aming munting dampa ay naging isang pansamantalang delivery room. Ang sakit ay naroon pa rin, matindi at walang kapantay. Ngunit ngayon ay may kasama na itong pag-asa. May mga kamay na gumagabay sa akin. May boses na nagsasabi sa akin kung kailan huminga, kung kailan umire. Sa huling pag-ire, kasabay ng isang sigaw, na tila pupunit sa aking lalamunan, naramdaman ko ang isang paglaya. At pagkatapos, sa gitna ng katahimikang dala ng pagod, umalingaw-ngaw ang isang manipis, ngunit matinis na iyak. Ang iyak ng aking anak. Sa isang iglap, nawala ang sakit, nawala ang takot, nawala ang galit. Ang tanging natira ay ang tunog na iyon, ang patunay na sa kabila ng lahat, nabuhay siya, nabuhay kami. Inilapit ng nurse sa aking dibdib ang isang maliit na nilalang na nababalot ng puting kumot. Napakaliit niya, napakapula ng kanyang balat. Ngunit para sa akin, siya ang pinakamagandang bagay na nakita ko sa buong buhay ko. Dumampi ang aking mga daliri sa kanyang malambot na pisngi at isang mainit na luha ang pumatak mula sa aking mga mata. Ngunit ang luhang ito ay iba. Hindi ito luha ng pighati o pagdurusa. Ito ay luha ng dalisay at walang kapantay na pag-ibig. Sa wakas, pagkatapos ng napakatagal na panahon, meron na akong dahilan para mabuhay. Habang yakap ko ang aking anak, isang matandang lalaki na may eleganteng tindig ang lumapit sa akin. May dala siyang isang leather portfolio. Ang kanyang mukha ay mabait, ngunit seryoso. Yumuko siya ng bahagya bilang paggalang. Binabati kita, ginang. Anya sa formal na tono. Mayroon akong kailangan ipakita sa iyo. Inilabas niya mula sa portfolio ang ilang mga dokumento at litrato. Ipinakita niya sa akin ang isang lumang larawan ng isang mag-asawa kasama ang isang sanggol na babae. Pagkatapos, ay ipinakita niya sa akin ang isang birth certificate. At sa huli, itinuro niya ang kwintas sa aking leeg. Ang kwintas na bigay ni inay. Ang kwintas na yan, sabi niya, ay pagmamay-ari ng ina ni Don Segismundo Victoria. At ang sanggol sa larawang iyan ay ikaw, Amara Victoria. Ikaw ang nag-iisang anak at tagapagmana na nawala 25 taon na ang nakalilipas. Ang mundo ko ay muling gumuho, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pagkabigla. Ako? Isang Victoria? Hindi maaari. Isang ampon lang ako. Isang talavera na itinapon na parang basura. Matagal ka nang hinahanap ng iyong lolo, si Don Segismundo. Pagpapatuloy ng lalaki. Lalo na nang malaman niyang pumanaw na ang iyong kinagis ng ina. Alam niya na nasa iyo ang kwintas. Ito ang naging susi para matagpuan ka namin. Pinagmasdan ko ang mukha ng aking natutulog na anak. Ang kanyang maliliit na kamao ay nakakuyom, na para bang
handa ng lumaban. At sa mga sandaling iyon, naging malinaw ang lahat. Hindi na mahalaga kung ako si Talavera o si Amara. Hindi na mahalaga ang yaman o ang pangalan. Ang mahalaga ay ang nilalang na ito sa aking mga bisig. Tumingin ako sa matandang lalaki, at sa kauna-unahang pagkakataon mula nang magsimula ang gabing iyon, naramdaman ko ang apoy na nag-aalab sa loob ko. Isang apoy ng determinasyon. Tinatanggap ko, sabi ko. Ang boses ko ay mahina ngunit buo. Tinatanggap ko ang pagiging si Amara Victoria. Hindi para sa pera, kundi para sa kanya. Itinuon ko ang aking paningin sa aking anak. Siya si Liab, ang aking apoy. At gagawin ko ang lahat para hindi na muling maranasan ng apoy na ito na manlamig sa gitna ng unos. Bago sumikat ang araw, habang ang bagyo ay unti-unti nang humihina, inihanda na ang aming pag-alis. Nag-iwan ako ng isang sobre na may lamang malaking halaga at isang liham ng pasasalamat sa ibabaw ng mesa ni Aling Flor. Utang ko sa kanya ang aming buhay. Sakay ng isang pribadong eroplano, habang dahan-dahang lumiliit ang mga ilaw ng syudad sa ibaba, niyakap ko ng mahigpit si Liab. Mula sa itaas, ang syudad na ito ang naging saksi sa aking pinakamadilim na gabi. Ito ang lugar kung saan ako nawalan ng lahat. Ngunit ito rin ang lugar kung saan isinilang ang aking apoy. Hinaplos ko ang kanyang buhok at bumulong sa hangin. Isang pangakong tanging kami lang ang nakakarinig. Babalik tayo. At sa ating pagbabalik, luluhod sila. 3 taon. Sa loob ng 3 taon, maraming maaaring magbago. Ang isang sugat ay maaaring maghilom at mag-iwan ng peklat. Ang isang binhi ay maaaring tumubo at maging isang matatag na puno. Ang isang babaeng itinapon sa gitna ng unos ay maaaring magbalik bilang ang unos mismo. Ang mainit na hangin ng Pilipinas ang sumalubong sa akin pagbaba ko ng hagdan ng pribadong eroplano. Ngunit hindi na ako ang Talavera na nanginginig sa lamig ng ulan. Nakasuot ako ng isang itim na pantsuit na tila baluti. Ang aking buhok ay nakapusod ng maayos at ang aking mga mata ay nakatago sa likod ng isang pares ng madilim na salamin. Ang bawat hakbang ko sa tarmac ay may bigat at layunin. Wala na ang pag-aalinlangan. Wala na ang luha. Ang natira na lang ay ang apoy na pinangalanan ko sa aking anak. Isang babaeng nasa mga huling taon ng 40 ang naghihintay sa akin sa paanan ng hagdan. Siya si Attorney Lorna Mabini, ang pinakamahusay na corporate lawyer sa bansa, at ang kanang kamay na itinalaga sa akin ni Lolo Sigismundo. Ang kanyang mukha ay seryoso, at ang kanyang mga mata ay matalas na tila kayang basahin ang kaluluwa ng sinumang kaharap niya. "Welcome back, Madam Chairwoman," bati niya. Walang ngiti, tanging purong profesionalismo. "Lorna?" Sagot ko, tinatanggap ang kanyang pakikipagkamay. "May balita ka na ba sa kanila?" Sa loob ng isang itim na sasakyan na may tinted na salamin. Habang binabagtas namin ang pamilyar ngunit ngayoy banyagang mga kalsada ng Maynila, inilatag ni Lorna ang kanyang ulat. "They're the picture of success, Amara. On the surface." Simula niya, habang ibinibigay sa akin ang isang tablet. Ang screen ay nagpapakita ng mga larawan. Si Rico nakangiti sa harap ng kanyang sariling law firm. Si Imelda, tumatanggap ng plaque ng pagkilala mula sa isang charity event. Si Celine, ipinagmamalaki ang kanyang mamahaling alahas sa isang society magazine. Si Rico, pagpapatuloy ni Lorna, ay isa ng kilalang abogado salamat sa koneksyon ng pamilya ni Celine. Ngunit ang totoo, baon sa utang ang kanyang kumpanya. He's living way beyond his means. Si Imelda naman naging isang respetadong philanthropist. Ginagamit niya ang mga donasyon sa charity
para magpabango ng pangalan. Palagi siyang naghahanap ng atensyon mula sa media. Ang ibabaw ay madaling basagin, malamig kong sabi. Habang tinititigan ang larawan ni Rico. Ang lalaking minahal ko ng buong puso ay isa na lamang target sa aking listahan. Ang aming pag-uusap ay natigil nang mag-vibrate ang aking telepono. Sa screen, lumitaw ang pangalang Liab. Agad na naglaho ang yelo sa aking pagkatao. Ang matigas na ekspresyon sa aking mukha ay napalitan ng isang malambot na ngiti. Sinagot ko ang video call. "Hello, my love," sabi ko. Ang boses ko'y puno ng init at lambing na tanging siya lang ang nakakarinig. Sa screen, nakita ko ang mabilog na muka ng aking 3 taong gulang na anak. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tuwa. "Mommy, when are you coming home?" tanong niya. "Malapit na, anak. I just have to finish something here. Did you eat your lunch na?" Ang aking boses ay bumalik sa pagiging malambing. Isang tono na nakalaan lamang para sa kanya. "Yes, Mommy. Yaya gave me chicken and rice. Can you buy me a toy car? A red one." Ang masiglang sagot ng bata sa kabilang linya. Isang totoong ngiti ang sumilay sa aking mga labi. "Of course, baby. I'll buy you the biggest red car I can find. Be a good boy for Yaya, okay? Mommy loves you." "Love you, Mommy." Pagkababa ng telepono, ang ngiti sa aking labi ay dahan-dahang naglaho. At ang init sa aking mga mata ay napalitan muli ng lamig ng yelo. Napansin ito ni Lorna. "Siya ang iyong lakas," sabi niya. Hindi bilang tanong, kundi bilang isang pahayag. Tumingin ako sa labas ng bintana, sa mga gusaling nagtatayugan na tila mga lapida ng aking nakaraan. "He is my everything," mariin kong sabi. At sisiguraduhin kong hindi niya mararanasan ang kahit katiting ng pinagdaanan ko. "Now, what's our first move?" Ngumiti si Lorna, isang ngiting tila sa isang pating na nakaamoy ng dugo. Muli niyang inabot sa akin ang tablet. May isang maliit na logistics company, ang Bilis Carga Logistics. Sila ang may hawak ng halos lahat ng delivery ng construction materials para sa pinakamalaking proyekto ni Rico ngayon. It's a multi-million peso housing project. Without Bilis Carga, his project is paralyzed. Tinitigan ko ang logo ng Bilis Carga sa screen. Isang maliit na isda sa isang malaking lawa. Isang isdang malapit ng malunok. "Then buy it." Utos ko, ang aking boses ay walang bahid ng pag-aalinlangan. "I don't care about the price. I want it under our name by the end of the day. Let's cut off his legs before he even knows he's in a fight." Sa kabilang dako ng syudad, sa isang opisina na may tanawin ng buong Makati, si Rico Talavera ay nakangisi. Habang kausap ang isang kliyente sa telepono. Ang lahat ay naaayon sa kanyang plano. Ang kanyang proyekto ay magiging isang malaking tagumpay. Ang kanyang pangalan ay lalo pang makikilala. Malapit na niyang makuha ang lahat ng kanyang pinangarap. "Yes, Senator. Everything is on schedule. This project will be my masterpiece." Pagmamayabang niya. Biglang pumasok ang kanyang sekretarya. Ang mukha nito ay nagpapakita ng pag-aalala. "Sir Rico, sorry to interrupt, but Mr. Tan of Bilis Carga Logistics is on the other line. He sounds frantic." Nainis si Rico sa abala. Sinimangutan niya ang sekretarya at kinuha ang telepono. "Tan, what's the problem? I'm in the middle of..." Ngunit ang kanyang inis ay agad na palitan ng pagkalito at pagkatapos ay ng pagkaalarma. Ang kanyang mukha ay namutla. Tumayo siya mula sa kanyang upuan. "What do you mean? You can't deliver anymore?"
Anong ibig mong sabihin na may problema sa kontrata? What do you mean you were bought out? By who? Who bought your company? Ngunit wala nang sumasagot sa kabilang linya. Tanging ang mahinang tunog na lang ng dial tone ang kanyang naririnig. Hello? Tan? Sino? Sinong bumili sa inyo? Sa sobrang galit at pagkalito, malakas niyang ibinagsak ang telepono sa ibabaw ng kanyang mamahaling mesa. Napatayo siya, hinihingal, ang kanyang isip ay naghahanap ng kasagutan. Nagsimula pa lang ang araw, ngunit pakiramdam niya ay gumuho na ang kanyang mundo. May humampas sa kanya isang malakas na suntok mula sa dilim. At ang pinakamasakit sa lahat, hindi niya alam kung sino ang kalaban. Ang bulwagan ay naliligo sa ginintuang liwanag mula sa mga dambuhalang chandelier. Ang hangin ay puno ng amoy, ng mamahaling pabango at ng pinong tunog ng pag-uumpugan ng mga kupita ng champagne. Ito ang taunang charity ball na inorganisa mismo ni Imelda Talavera. Isang gabi kung saan ang mga mayayaman ay nagpapaligsahan sa pagpapakita ng kanilang kabutihang loob at ng kanilang kayamanan. Ito ang kaharian ni Imelda. At ngayong gabi, papasukin ko ito. Ang pangunahing layunin ng gabing ito, ang malambing ngunit may awtoridad na boses ni Imelda ay umalingaw-ngaw mula sa entablado. Ay ang pagbabalik loob. Pagbabalik loob sa sining. At pagbabalik loob sa ating mga kapuspalad na kapatid. Nakatayo ako sa dilim sa likuran ng bulwagan kasama si Lorna. Pinapanood siyang magsalita. Suot niya ang isang eleganteng gown, pinalamutian ng mga alahas na sumisigaw ng kanyang estado sa buhay. Siya ang reyna sa kanyang palasyo. Kinukuha ang papuri ng lahat. Sa tabi niya, nakatayong parang isang tropee, ay si Rico, ngumingiti para sa mga kamera. Walang bakas sa kanilang mga mukha ng gabing iyon, 3 taon na ang nakalipas. Para sa kanila, isa lang iyong basurang tinapon. Para sa akin, iyon ang gabing isinilang ang apoy. Handa ka na ba? Tanong ni Lorna. Tumango ako, huminga ng malalim at nagsimulang maglakad. Ang maririnig lamang ay ang mahinang tunog ng aking mga takong sa makintab na sahig habang ako'y naglalakad patungo sa liwanag. Hindi ako nagmadali. Bawat hakbang ay may layunin. Naramdaman ko ang pagtingin ng mga tao, ang kanilang pagtataka kung sino ang babaeng ito na dumating ng walang anunsyo. Nasa kalagitnaan ng kanyang talumpati, si Imelda, nang iabot ng isang event organizer ang isang card sa MC. Sandaling natigil ang MC, nanlaki ang mga mata sa nabasa, at pagkatapos ay nagsalita sa mikropono ng may halong pagkamangha. Mga ginang at ginoo, isang karangalan pong ipakilala sa inyo. Ang ating pinakabagong diamond benefactor para sa gabing ito, na may donasyong 10 milyong piso. Palakpakan po natin ang chairwoman ng Victoria International Shipping, Miss Amara Victoria. Isang kolektibong paghinga ng pagkabigla ang maririnig sa buong bulwagan na sinundan ng masigabong palakpakan. Nakita ko ang ngiti sa mukha ni Imelda na sandaling natigilan. Ang kanyang donasyon na ipinagmalaki niya kanina ay naging kakarampot kumpara sa akin. Ito ang unang patikim. Ngumiti ako ng matamis at bahagyang yumuko sa direksyon ng entablado. Kinikilala ang kanilang pagbati. Pagkatapos ay nagpatuloy ako sa paglalakad patungo sa pangunahing exhibit, isang koleksyon ng mga lumang pinta na ipapa-auction. Dito, sa harap ng sining, ako ay nasa aking tunay na elemento. Ito ang mundo ni Talavera. Huminto ako sa harap ng isang pinta ng isang babaeng nakabalintawak sa tabi ng ilog. Ito ang sentro ng auction. Isang napakagandang obra ni Fernando Amorsolo, hindi ba? Ang boses ni Imelda ay narinig ko mula sa aking likuran. Lumapit siya, kasama ang ilang matataas na panauhin, determinadong bawiin ang atensyon ng lahat.
Ang paggamit niya ng liwanag, napakahenyo. Pinagmasdan ko ang pinta. Hindi siya tinitingnan. Nakita ko ang maliliit na detalye na hindi nakikita ng karaniwan. Ang bahagyang pagkupas ng kulay sa isang sulok. Ang halos hindi na makitang mga bitak sa pintura. Naalala ko ang mga araw na kasama ko si Inay sa aming maliit na talyer. Kung paano niya ako tinuruan na tingnan ang isang obra hindi lang sa kung ano ito, kundi sa kung ano ang pinagdaanan nito. Maganda nga po, mahinahon kong sabi. Sapat na para marinig ng mga nasa paligid namin. Ngunit hindi po ito isang amor solo. Natigilan si Imelda. Anong sabi mo? Ija, baka hindi mo alam. Isa po itong napakahusay na kopya. Marahil ginawa ng isa sa kanyang mga estudyante noong dekada 50. Pagpapatuloy ko, ang aking boses ay kalmado ngunit may bigat ng isang eksperto. Kung titingnan ninyo ang brushstroke sa dahon ng saging, masyadong kontrolado. Ang mga orihinal na gawa ni Amorsolo ay may mas masiglang galaw. At ang pigment na ginamit para sa kulay pula sa palda ng babae, hindi pa ito naimbento noong panahon na sinasabing ipininta ito. Isang katahimikan ang bumalot sa aming grupo. Ang mga panauhin ay napatingin mula sa akin patungo kay Imelda, na ngayon ay namumula na sa hiya. Ang kanyang pagpapanggap bilang isang eksperto sa sining ay gumuho sa harap ng lahat, sa sarili niyang party. Hindi na ako nagsalita pa. Tumalikod na ako at naglakad palayo, ngunit bago ako tuluyang makaalis, narinig ko ang bulong ng isang matandang donya sa kanyang katabi. Pamilyar ang kanyang mga mata. Parang may kahawig siya. Nakita kami ni Imelda sa powder room. Wala nang ibang tao. Ang kanyang pagkukunwari ay naglaho na. At ang natira ay ang purong galit sa kanyang mga mata. Sino ka? Mariin niyang tanong, hinarangan ang aking daan. Ano-anong kailangan mo? Pera? Atensyon? Tinitigan ko siya ng diretso sa mata. Ang aking ekspresyon ay kalmado at malamig. Inayos ko ang aking damit, na para bang isa lamang siyang alikabok na kailangang ipagpag. Hindi ko kailangan ng pera at lalong hindi ang atensyon mula sa mga taong tulad ninyo. Sagot ko. Huwag mo akong sabuukan, babae. Pagubanata niya. Hindi mo, aramo sino ang gubinbanga mo. Yu jasuto mei dito aberi. Pawahuro enemy tonight. San maritsto na migita anang suriray sa aking gumugurabi, isan nguita hindi umuato sa aking gumugumata. Ang mga kaaway ay isang luho. Ginang Talavera, sabi ko, habang marahan siyang nilalampasan. Para sa akin, sila ay mga future liabilities lamang. Iniwan ko siyang nakatayo roon, nanginginig sa galit, habang ang aking mga takong ay muling lumilikha ng tunog ng tagumpay sa makintab na sahig. Nagsimula na ang laro. At ngayong gabi, ako ang nagtakda ng mga patakarans. Tsetsi, ang tagumpay ay may kakaibang lasa. Matamis sa simula, ngunit nag-iiwan ng pait na naghahanap pa ng kasunod. Ang pagkahiya ni Imelda sa harap ng alta sosyedad ay isang paunang tikim lamang. Ngunit alam ko, hindi sapat ang pagpapahiya sa isang tulad niya. Upang tunay na magupo ang isang kaharian, kailangan mong malaman ang mga bitak sa pundasyon nito, ang mga lihim na bumubulok sa loob ng mga pader nito. Sa aking opisina, kung saan tanaw mula sa malaking bintana ang salamin, ang buong syudad, inilatag ni Lorna ang isang manipis na folder sa ibabaw ng aking mesa. Walang anumang marka sa labas. Simple. Disente. Ngunit alam kong naglalaman ito ng mga lason.
The initial surveillance report is in, Amara, sabi ni Lorna. Ang kanyang boses ay kalmado, gaya ng dati. My team has been monitoring them for the past week. Binuksan ko ang folder. Ang laman nito ay hindi mga dokumento, kundi mga litrato na may kasamang maiikling sulat kamay na tala. Ang unang mga larawan ay pamilyar. Si Celine palabas ng isang mamahaling butik. Ang kanyang mga kamay ay puno ng mga paper bag. Si Rico, minamasahe ang kanyang sentido sa loob ng kanyang opisina. Ang mukha niya ay gusot sa pag-aalala. Malinaw na ang problemang idinulot ko sa bilis karga ay nagbibigay na sa kanya ng matinding sakit ng ulo. Ngunit hindi sila ang aking hinahanap. Ipinagpatuloy ko ang paglipat ng mga pahina. At doon, sa huling bahagi ng ulat, natagpuan ko ang aninong gusto kong makita. Si Imelda. Ngunit hindi ito ang Imeldang Reyna ng entablado na nakita ko sa charity ball. Ang mga larawan ay kuha mula sa malayo, gamit ang isang malakas na lente na nagpapakita ng mga eksena sa loob ng kanilang mansyon. Sa isang larawan, nakaupo si Imelda sa isang maliit na mesa sa gilid ng kusina. Kumakain ng mag-isa. Sa harap niya ay isang maliit na plato ng kanin at isda. Habang sa malayo, sa kanilang grand dining room, ay masayang nagsasalo sina Rico at Celine sa isang lamesang puno ng pagkain. Ang tala sa ilalim ng litrato, subject I was served leftover food for dinner. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa aking mga ugat. Naalala ko ang mga araw na pinagsisilbihan ko si Imelda. Kahit kailan, hindi siya nasiyahan. Laging may puna, laging may insulto. Ngayon, siya ang kumakain ng tira. Sa isa pang larawan, si Celine ay may itinuturo sa mukha ni Imelda. Ang kanyang bibig ay nakabuka sa tila isang pagsigaw. Si Imelda naman ay nakayuko lamang. Ang kanyang mga balikat ay nakakrus, na parang isang batang pinapagalitan. Ang tala, heated argument observed. Subject C appears to be berating Subject 1 over household expenses. Ang babaeng walang takot na sumisigaw sa akin ng basura ay ngayoy hindi makapagsalita sa harap ng sarili niyang manugang. Ngunit ang huling larawan ang siyang pinakabumaon sa aking isipan. Si Imelda nakatayo sa likod ng bintana ng kanyang silid sa ikalawang palapag. Ang bintana ay may rehas na bakal. Nakatingin siya sa labas, sa hardin, ngunit ang kanyang mga mata ay blangko, walang buhay. Ang Reyna ay nakakulong sa kanyang sariling palasyo. Isinara ko ang folder. Ang katahimikan sa loob ng aking opisina ay nabasag lamang ng mahinang ugong ng air conditioning system. Hindi awa ang naramdaman ko. Hindi ako naaawa sa kanya. Ang naramdaman ko ay isang malamig at kalkuladong kasiyahan. Ang ahas na tumuklaw sa akin ay kinakain na ngayon ng sarili niyang kamandag. Ang karma ay isang tahimik na magnanakaw, dumarating sa gabing hindi mo inaasahan. Ngunit higit pa sa kasiyahan, meron akong nakitang iba. Isang oportunidad, isang siwang sa kanilang pader na maaari kong pasukin. Lorna, sabi ko, habang muling tinititigan ang larawan ni Imelda sa likod ng bintana, ang kanyang anino sa salamin ay tila isang bilanggo na sumisigaw ng tulong. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa kanyang kalusugan. Ang kanyang mga doktor, ang kanyang mga gamot, kung mayroon man siyang karamdaman na itinatago. Naintindihan agad ni Lorna ang ibig kong sabihin. You're not thinking of helping her, are you? Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Tinitigan ko ang syudad sa labas, ang mga ilaw nito na kumikinang na parang mga bituin na aking abutin. Ang tulong ay isang salitang relatibo, Lorna, sagot ko. Ang isang reynang inagawan ng korona ay mas mapanganib kaysa isang alipin.
lalo na kung bibigyan mo siya ng maling pag-asa na maaari niya itong mabawi. Ita, ang katahimikan sa loob ng pribadong tea room ng Manila Polo Club ay tila isang mamahaling seda na bumabalot sa aming dalawa ni Don Alfonso. Ang tanging maririnig ay ang mahina at eleganteng pagtama ng pilak na kutsarita sa porselanang planang tasa habang dahan-dahan kong hinahalo ang aking tsaa. Sa labas ng malaking bintana, ang mga luntiang damuhan ay payapa. Ngunit dito sa loob, nagsisimula pa lamang akong magtanim ng bagyo. Si Don Alfonso, ang pangunahing financier ng housing project ni Rico, ay nakaupo sa aking tapat. Siya ay isang matandang negosyante na konserbatibo, maingat, at higit sa lahat, takot na takot malugi. Chairwoman Victoria, panimula niya, habang ibinababa ang kanyang tasa. Labis akong nagulat sa inyong imbitasyon. Hindi ko akalain na ang Victoria International Shipping ay interesado sa real estate. Ngumiti ako, isang ngiting kasing tamis ng honey glaze sa mga pastries na nakahain sa aming pagitan. Ngunit may nakatagong pait sa dulo. Hindi kami interesado sa lupa, Don Alfonso. Sagot ko sa malumanay na tono. Interesado kami sa katatagan. Nalaman ko kasi na isa kayo sa mga major investors ng Talavera Development. Tumango ang matanda. May pagmamalaki sa kanyang muka. Si Rico Talavera ay isang promising young man. Ang kanyang proyekto ay magiging malaki. Dahan-dahan kong inangat ang aking tasa at humigo. Hinayaan kong magkaroon ng ilang sandaling katahimikan bago ako muling magsalita. Sapat na para maramdaman niya ang bigat ng aking sasabihin. Sayang, bulong ko. Tila sa sarili ko lang, ngunit sapat para marinig niya. Napakahusay pa naman ng vision ng proyekto. Kung sana lang ay mas maayos ang liquidity ng kumpanya. Kumunot ang noo ni Don Alfonso. Ang kanyang pagmamalaki ay napalitan ng pagdududa. Liquidity? Anong ibig mong sabihin? Ang sabi sa akin ni Rico ay maayos ang lahat. Bumuntong hininga ako, isang kilos na puno ng pekeng simpatiya. Don Alfonso, bilang isang kaibigan sa industriya, ayoko sanang makita kayong madamay. Nabalitaan ninyo naman siguro ang biglaang pagkawala ng logistics partner nila. Hindi ba? Sa mundo natin, kapag ang supply chain ay naputol, ang cash flow ay dumudugo. At kapag dumudugo ang kumpanya, ang mga investors, ang unang nalulunod. Ipinakita ko sa kanya ang isang dokumento, hindi galing sa akin, kundi isang public record ng mga nakabimbin na utang ng kumpanya ni Rico na nakuha ni Lorna. Siyempre, dagdag ko, habang itinatago muli ang papel, haka-haka lamang ito ng mga analyst ko. Ngunit kung ako ang nasa katayuan ninyo, magsasagawa ako ng mas malalim na audit bago ako maglabas ng isa pang sentimo. Ang mukha ni Don Alfonso ay namutla. Ang lason ay naisalin na. Hindi ito lason na pumapatay ng katawan, kundi lason ng pagdududa na papatay sa isang negosyo. Samantala, sa kabilang dako ng syudad, ang mundo ni Rico ay nagsisimula ng gumuho. Nasa loob siya ng kanyang opisina, ang hangin ay puno ng tensyon. Ang kanyang mesa ay magulo. Puno ng mga blueprints at kontrata na ngayon ay tila wala ng halaga. Paulit-ulit niyang hinihilot ang kanyang sentido. Sinusubukang pigilan ang sakit ng ulo na kanina pa tumitibok. Sa sofa, nakaupo si Celine, abala sa pagtingin sa kanyang telepono. Walang pakialam sa stress ng kanyang asawa. Honey, kailangan ko na palang i-replace ang credit card ko. Reklamo ni Celine, hindi man lang tumitingin sa kanya. Na-decline kanina sa Chanel. Nakakahiya sa sales lady. Ayusin mo naman to. Celine, pwede ba? Sigaw ni Rico na ikinagulat ng babae. Nasa gitna ako ng krisis.
Ang supply ng semento ay tigil. Ang bakal ay hindi ma-deliver. At ngayon, inaalala mo pa ang pesting bag na yan? Bago pa makasagot si Celine, umilaw ang telepono sa mesa ni Rico. Ang pangalan sa screen, Don Alfonso's office. Agad na nagbago ang anyo ni Rico. Mula sa galit, napalitan ito ng desperasyon at pag-asa. Inayos niya ang kanyang boses at sinagot ang tawag. Don Alfonso, magandang hapon po. Tatawag sana ako para i-update kayo sa... Natigilan siya. Ang kanyang mukha ay dahan-dahang nawalan ng kulay. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang nakikinig sa nagsasalita sa kabilang linya. Pero Don Alfonso, sandali lang po. Pwede nating pag-usapan ito. Sir? Sir! Ibinaba ni Rico ang telepono ng dahan-dahan. Tila nawalan ng lakas ang kanyang kamay. Ang katahimikan sa opisina ay nakabibingi. Anong nangyari? Tanong ni Celine sa tono na parang naiinip. Nag-pull out siya. Bulong ni Rico, ang boses ay nanginginig sa takot. Binawi ni Don Alfonso ang investment. Gusto niya ng full audit. Celine, kapag nagkaroon ng audit, makikita nila ang mga nawawalang pondo na ginamit natin sa kasal at sa bahay. Napaupo si Rico sa kanyang upuan, tila isang puppet na pinutulan ng tali. Ang kanyang pundasyon ay gumuguho. Wala na siyang logistics partner. Wala na siyang major investor. At ang bangko ay nagsisimula ng maningil. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, naalala niya ang isang pangalan na usap-usapan sa business circle. Ang bagong player na bumili sa logistics company. Ang Victoria International. Sila na lang ang tanging pag-asa niya. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang hinahanap ang numero ng opisina ng Victoria International. Hindi niya alam na ang kamay na balak niyang hawakan para makabangon ay ang parehong kamay na kanyang tinapaktapakan noon. Sa aking opisina, naramdaman ko ang pag-vibrate ng aking private line. Tiningnan ko ang screen. Isang ngiti ang sumilay sa aking mga labi habang pinagmamasdan ko ang papadulog na araw. Ang daga ay pumasok na sa bitag. Lorna, sabi ko sa intercom, ang aking boses ay kalmado at puno ng lamig. Hayaan mong mag-ring ng matagal. Hayaan mong maramdaman niya ang bawat segundo ng kanyang desperasyon. At kapag handa na siya, sabihin mong ang chairwoman ay handang makipagkita. Sabi nila, ang pinakamasakit na saksak ay hindi nanggagaling sa kaaway na nasa iyong harapan, kundi sa kasamay na nasa iyong likuran. Sa loob ng marangyang mansyon ng mga Talavera, ang mga dingding na dating simbolo ng kanilang kapangyarihan ay nagsisimula ng maging saksi sa kanilang pagkawasak. Hindi ko na kailangang magpaputok ng baril. Ang kailangan ko lang gawin ay ibato ang isang piraso ng ginto sa gitna ng dalawang gutom na aso at panoorin silang magpatayan. Sa isang tagong silid ng isang eksklusibong restaurant, nakipagkita si Lorna sa taong magbibigay sa amin ng susi sa huling kuta ni Rico. Hindi ito isang espiya na aming inupahan. Ito ay ang mismong asawa ni Rico, si Celine. Nakasuot si Celine ng malalaking salamin sa mata, palinga-linga sa paligid na tila isang kriminal na takot mahuli. Ang kanyang mga daliri ay hindi mapakali sa pagtapik sa lamesa. Is that the cash? Tanong niya agad pagkaupo ni Lorna. Ang kanyang boses ay may halong desperasyon at kasakiman. Walang imik na inilapag ni Lorna ang isang makapal na sobre sa ibabaw ng mesa. Ang bigat nito ay sapat na para patahimikin ang konsensya ng isang tulad ni Celine. 50% down payment, malamig na sabi ni Lorna. The rest, kapag naibigay mo na ang confidential bidding price ng kumpanya ni Rico para sa reclamation project. Walang pag-aalinlangan. Kinuha ni Celine ang sobre at sinilip ang laman. Ang kislap sa kanyang mga mata ay hindi pagmamahal sa asawa, kundi pagmamahal sa salapi. God, you have no idea how stressful it is. Reklamo ni Celine habang inilalagay ang pera sa kanyang designer bag.
Rico is virtually bankrupt. He can't even pay for my spa treatments anymore. I need to secure myself, di ba? A girl has to eat. Binigay niya kay Lorna ang isang flash drive. Doon nakapaloob ang huling pag-asa ni Rico na makabangon. Ang mga numero at estratehiya na ngayon ay nasa kamay na ng kanyang kalaban. Ipinagbili niya ang kinabukasan ng kanyang asawa sa halagang katumbas lamang ng ilang bagong sapatos at bag. Samantala, sa mansyon ng mga Talavera, ang hangin ay mabigat at puno ng hinala. Napansin ni Imelda ang pagbabago kay Celine. Ang madalas na pag-alis nito, ang mga bagong gamit na iniuuwi nito gayong alam niyang gipit na ang kanyang anak. Ang instinto ni Imelda na nahasa sa mga taon ng pagmamanipol ay nagsabing may mali. Pumasok siya sa kwarto ni Rico at Celine habang wala ang mga ito. Hindi ito ang unang beses na naghalongkat siya ng gamit ng ibang tao. Sa ilalim ng tumpok ng mga damit sa walk-in closet ni Celine, natagpuan niya ang ebidensya. Ang mga resibo ng deposito sa isang bank account na nakapangalan lamang kay Celine, at ang kopya ng mga dokumentong nawawala sa opisina ni Rico. Nanginig ang mga kamay ni Imelda. Ang babaeng ipinalit niya kay Talavera. Ang babaeng akala niya ay mag-aangat sa kanilang pamilya. Ay siya palang ahas na tutuklaw sa kanila. Nang bumukas ang pinto ng kwarto, pumasok si Celine, humuhuni ng isang masayang tono. Natigilan siya nang makita si Imelda na hawak ang mga ebidensya. Tita Imelda? Tawag ni Celine, ang kanyang ngiti ay dahan-dahang naglaho. What are you doing with my things? Taksil ka! Ang boses ni Imelda ay garalgal sa galit. Lumapit siya at inihampas ang mga papel sa dibdib ni Celine. Nagnanakaw ka sa kumpanya ni Rico. Ibinebenta mo ang asawa mo sa mga kalaban. Paano mo ito nagawa? Ipinagmalaki kita. Minahal kita na parang tunay na anak. Sa halip na matakot o humingi ng tawad, isang nakakapangilabot na pagbabago ang nangyari sa mukha ni Celine. Ang maamong maskara ay nahulog, at ang lumitaw ay ang tunay na anyo ng isang spoiled brat na nasukol. Tumawa siya, isang tawang matinis at walang galang. Minahal? Oh please tita, huwag kang magmalinis. Sagot ni Celine habang humahakbang palapit kay Imelda, ang kanyang tindig ay nagbabanta. Ginamit mo lang ako dahil sa koneksyon ng daddy ko. At ginamit ko lang si Rico dahil akala ko mayaman siya. But look at us now, he's a loser. At ikaw? Tiningnan ni Celine si Imelda mula ulo hanggang paa na may matinding pandidiri. Ikaw ay isang matandang pabigat. Wala ka ng silbi. Ubos na ang pera nyo. Sa tingin mo ba natutuwa akong alagaan ka? Amoy lupa ka na. Sasabihin ko ito kay Rico, banta ni Imelda. Bagamat umatras siya dahil sa takot. Mabilis na hinablot ni Celine ang braso ni Imelda. Mahigpit. Masakit. Ang kuko ni Celine ay bumaon sa manipis na balat ng matanda. Subukan mo. Bulong ni Celine, ang kanyang muka ay ilang pulgada na lang ang layo sa mukha ni Imelda. Subukan mong magsalita at sisiguraduhin kong sa kalye kapupulutin. Sino sa tingin mo ang paniniwalaan ni Rico? Ako, na asawa niya, o ikaw, na nanay niyang ulyanin at palaging nagrereklamo? Don't test me, old woman. I can make your life a living hell. Binitawan ni Celine si Imelda ng padarag. Napaupo ang matanda sa gilid ng kama. Nanginginig ang buong katawan. Hindi dahil sa lamig ng aircon, kundi sa lamig ng takot na ngayon lang niya naramdaman sa buong buhay niya. Tinalikuran siya ni Celine na parang isang basurang nakaharang sa daan. Walang lingon likod na lumabas ito ng kwarto. Ang mabigat na pinto ay sumara na ng may puwersang yumanig sa mga mamahaling kwadro na nakasabit sa dingding, na tila huling pako sa kabaong ng dignidad ni Imelda. Naiwan si Imelda sa katahimikan ng malaking silid. Dahan-dahan niyang hinaplos ang braso kung saan bumaon ang mga kuko ni Celine. Umiinit na ito at nagsisimula ng mamula.
isang markang pisikal ng kanyang maling desisyon. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, isang alaala ang biglang bumisita sa kanya. Ang alaala ng isang babaeng nakasuot ng simpleng duster, nakaluhod sa sahig habang pinupunasan ang kanyang mga paa. Si Talavera. Naalala niya kung paano niya sinipa ang palanggana ng tubig noon dahil lamang mainit ito ng kaunti. Naalala niya kung paano yumuko si Talavera para pulutin ang mga basag na piraso, humihingi ng tawad kahit hindi naman nito kasalanan. Ni minsan, hindi nagtaas ng boses si Talavera. Ni minsan, hindi siya pinagbuhatan ng kamay. Ang babaeng tinawag niyang basura ay silbi siya ng may pagmamahal at respeto. At ang babaeng tinawag niyang prinsesa? Ang babaeng ipinalit niya dahil sa yaman at apelyido? Heto, ninanakawan siya at sinasaktan sa loob ng sarili niyang pamamahay. Isang mapait na luha ang tumakas sa gilid ng mata ni Imelda, gumuhit sa makapal na pundasyon sa kanyang muka. Napagtanto niya na ang karma ay hindi laging apoy at kulog. Minsan, ito ay ang tahimik na pagkaunawa na ang impyernong kinalalagyan mo ngayon ay ikaw mismo ang nagdisenyo. Tala. Bulong niya sa hangin. Isang pangalan na noon ay puno ng lason sa kanyang bibig, ngunit ngayon ay puno ng pagsisisi. Ngunit walang sumagot. Tanging ang sarili niyang sobras ang bumalik sa kanya. Sa aking opisina, ang gabi ay malalim na. Nakaupo ako sa aking swivel chair, hawak ang flash drive na iniabot ni Lorna. Dito nakapaloob ang huling hininga ng kumpanya ni Rico. Ang kanyang mga plano, ang kanyang mga presyo, ang kanyang mga kahinaan. Nakuha na natin ang lahat, Amara, sabi ni Lorna sa kabilang linya ng telepono. Celine sold him out completely. At base sa report ng security detail na nakabantay sa labas, nagkaroon ng sigawan sa loob ng bahay kanina. Pinaglaruan ko ang flash drive sa aking mga daliri. Ang pamilyang sinira ang buhay ko ay ngayon ay nagpapatayan na sa isa't isa. Kayanin mo silang mag-ubusan, Lorna. Sagot ko, ang boses ko ay kasing lamig ng gabi. Pero bantayan mo si Imelda. Malapit na siyang bumigay. At kapag nangyari iyon, gusto kong ako ang unang makakaalam. Hindi dahil nag-aalala ako, kundi dahil gusto kong makita niya kung sino ang sasagip sa kanya mula sa halimaw na nilikha niya. Ibinaba ko ang telepono at tumingin sa malaking bintana. Ang reflection ko sa salamin ay hindi na ang api-apihan na asawa. Isa na akong mangangaso na matiyagang naghihintay sa huling paghingalo ng kanyang biktima. Ang bitag ay sarado na. Ang lason ay kumalat na. Ang natitira na lang ay ang huling yugto ng kanilang pagbagsak. Ang sakit ay hindi dumating tulad ng isang magnanakaw sa gabi, kundi tulad ng isang pamilyar na bisita na matagal nang naghihintay sa pintuan. Nagsimula ito sa isang simpleng kirot sa dibdib ni Imelda. Isang bigat na parang may nakadagan na sako ng bigas sa kanyang baga. Sa loob ng ilang linggo, binalewala niya ito, iniinom lamang ang tubig at mga herbal na gamot na siya mismo ang nagtimpla dahil wala na siyang pambili ng maintenance medicine. Ang perang dapat sana ay para sa kanyang kalusugan ay napunta sa bagong designer bag ni Celine. Ngunit sa gabing ito, ang bigat ay naging isang bakal na kamay na sumasakal sa kanyang puso. Nakahiga si Imelda sa kanyang kama, ang mga sheet ay amoy luma at hindi na napapalitan. Ang aircon ay matagal nang sira at ang tanging nagpapalamig sa kwarto ay ang hanging pumapasok mula sa nakabukas na bintana. Ang pawis ay tumutulo sa kanyang noo, malamig at malagkit. Sinubukan niyang huminga, ngunit ang hangin ay tila ayaw pumasok. Celine, ang tawag niya. Ngunit ang lumabas sa kanyang bibig ay isang mahinang ungol lamang. Rico? Wala si Rico. Nasa opisina pa ito, desperadong sinusubukang salvagin ang kanyang gumuguho na imperyo.
Si Celine naman, narinig ni Imelda ang pagbukas ng pinto sa kabilang kwarto. Narinig niya ang mabilis na yabag ng mga takong sa pasilyo. Palapit. Binuksan ni Celine ang pinto ng kwarto ni Imelda. Nakabihis ito ng pang-party, amoy mamahaling pabango na sumasakit sa ilong ni Imelda. Tiningnan ni Celine ang matanda na namimilipit sa kama, hawak ang dibdib. Tulong! Bulong ni Imelda, ang kanyang mga mata ay nanlalabo na sa luha at sakit. Ospital. Tinitigan lang siya ni Celine. Walang awa. Walang pag-aalala. Sa halip, isang inis na ekspresyon ang gumuhit sa mukha nito. Ngayon pa talaga, tita? Reklamo ni Celine habang tinitingnan ang kanyang relo. Late na ako sa dinner party ng mga amiga Kels ko. Wala si Rico. Wala kaming driver. Magpahinga ka na lang dyan. Itulog mo lang iyan. Celine, mamatay. Ako? Ang drama mo talaga. Irap ni Celine. Wala tayong pambayad sa ospital, okay? Unless gusto mong ibenta ko yung natitira mong alahas? Oh, wait. Peke na nga pala yung iba. Tumalikod si Celine. Ang huling nakita ni Imelda ay ang likod ng babaeng pinili niya para sa kanyang anak. Habang naglalakad ito palayo sa kanya sa oras ng kanyang kamatayan. Ang pagsara ng pinto ay parang huling hatol ng langit. Naiwan si Imelda sa dilim. Ang sakit ay kumalat na sa kanyang kaliwang braso. Ang kanyang paningin ay unti-unti nang nilalamon ng itim. Sa kanyang huling sandali ng kamalayan, isang mukha ang lumitaw sa kanyang isipan. Hindi si Rico. Hindi si Celine. Kundi ang mukha ng babaeng minsan niyang ipinagtabuyan habang naghihingalo rin ito. Karma. Ito na ang singil. Bumagsak ang kamay ni Imelda sa gilid ng kama. At ang mundo ay naging tahimik. Ang paggising ay dahan-dahan. Ang unang naramdaman ni Imelda ay ang lambot. Hindi ang matigas na kutsyon ng kanyang lumang kama, kundi isang higaan na tila ulap. Ang hangin ay malamig at mabango, amoy antiseptiko at sariwang mga bulaklak. Impyerno ba ito? O langit? Siguradong hindi siya karapat-dapat sa huli. Iminulat niya ang kanyang mga mata. Puti. Ang paligid ay purong puti. Ang regular na ritmo ng isang makina sa kanyang tabi ang nagsasabing buhay pa siya. Nakakabit sa kanyang braso ang mga tubo ng dextrose. Nasa isang pribadong kwarto siya ng ospital, isang suite na mas malaki pa sa kanyang kwarto sa mansyon. Gising ka na pala. Ang boses ay pamilyar. Kalmado, malamig, ngunit may otoridad. Dahan-dahang lumingon si Imelda. Sa isang silyang katad, sa gilid ng bintana, nakaupo ang isang babae. Nakasuot ito ng isang eleganteng puting suit na nagpapatingkad sa kanyang morenang balat. Nagbabasa ito ng isang libro, ngunit ibinaba niya ito nang makitang gising na ang pasyente. Hindi si Celine, hindi si Rico. Tala! Vera! Garalgal na bulong ni Imelda. Ang lalamunan niya ay tuyo. Tumayo ang babae at lumapit sa kama. Kumuha ito ng isang baso ng tubig na may straw at inilapit sa labi ni Imelda. Uminom ang matanda. Nang may kasakiman, ang tubig ay tila buhay na dumaloy sa kanyang katawan. Amara. Pagtatama ng babae nang ilapag niya ang baso. Amara Victoria. Tinitigan ni Imelda ang babaeng nasa harap niya. Ang dadating maamong manugang na kayang-kaya niyang apihin ay wala na. Ang nasa harap niya ay isang estranghero na may kapangyarihang durugin siya sa isang pitik lang ng daliri. Bakit? Nagsimulang umiyak si Imelda. Ang luha ng kahihiyan ay dumaloy sa kanyang mga pisngi. Bakit mo ako tinulungan? Iniwan ako ni Celine.
Si Rico, wala siya. Alam ko, sagot ni Amara. Walang emosyon ang kanyang muka. Ang aking security team ang nakakita sa'yo. Kung nahuli sila ng 10 minuto, patay ka na ngayon. Dapat hinayaan mo na lang akong mamatay, tikbi ni Imelda. Wala na akong mukhang ihaharap sa'yo. Matapos ang ginawa ko, hinawakan ni Amara ang gilid ng kama, ang kanyang mga kuko ay makikintab at perpekto. Yumuko siya ng kaunti para magkatagpo ang kanilang mga mata. Ang kamatayan ay madaling takasan, Imelda. Bulong ni Amara. Isang iglap lang, tapos na ang paghihirap. Pero ang mabuhay at makita mong unti-unting nawawasak ang lahat ng pinagmalaki mo? Ang mabuhay at ma-realize mo na ang basurang tinapon mo ang siya na lang tanging sasalo sa'yo? Iyon ang tunay na parusa. Napapikit si Imelda. Ang bawat salita ay mas masakit pa sa atake sa puso. Binayaran ko ang bills mo, pagpapatuloy ni Amara. Nasa pinakamagandang suite ka ng St. Luke's. May private nurse ka 24 sa 7. Ibibigay ko sa iyo ang pinakamahusay na gamutan. Dumilat si Imelda, nalilito. Bakit? Bakit mo gagawin to? Tumayo ng tuwid si Amara at naglakad pabalik sa bintana. Tumingin siya sa labas, kung saan nagsisimula ng lumubog ang araw. Dahil gusto kong lumakas ka, sagot ni Amara. Hindi lumilingon. Gusto kong maging malakas ka para sa grand opening ng bagong project ni Rico bukas. Gusto kong nandoon ka. Gusto kong makita ng dalawang mata mo kung paano ko babawiin ang lahat. Humarap muli si Amara kay Imelda. Sa unang pagkakataon, may nakitang awa si Imelda sa mga mata nito. Ngunit ito ay awa na ibinibigay ng isang Diyosa sa isang makasalanan. At isa pa, dagdag ni Amara sa mas malambot na tono. Isang tono na nagpaalala kay Imelda sa dating Talavera. Dahil ako ay isang ina. At kahit gaano kakasama, alam ko ang pakiramdam ng mawalan. Ayokong maranasan ni Rico na mawalan ng ina kahit hindi siya naging mabuting anak sa'yo. Iniwan ni Amara ang kwarto. Ang pagsara ng pinto ay banayad. Hindi tulad ng padarag na pagsara ni Celine. Naiwan si Imelda sa gitna ng karangyaan at lamig. Humagulgol siya. Umiyak siya hindi dahil ba sa sakit ng katawan, kundi dahil sa sakit ng hiya. Hiya. Ang kanyang buhay ay dinugtungan ng taong pinakapinasakitan niya upang maging saksi sa sarili niyang katapusan. Ito ang bisig ng awa ni Amara. Isang yakap na nagliligtas, ngunit nagpapaalala rin kung gaano kakadumi. Ang gabi ay nababalot ng kinang nagawa lamang sa salapi at pagkukunwari. Ang grand ballroom ng hotel ay puno ng mga kilalang personalidad sa larangan ng negosyo at politika. Nakasuot sila ng kanilang pinakamagagarang damit. Hawak ang mga kopita ng champagne na tila mga tropeyo. Para kay Rico, ang gabing ito ay ang kanyang muling pagkabuhay. Akala niya, ang misteryosong investor na sumagip sa kanyang kumpanya ay isang anghel na hulog ng langit. Hindi niya alam. Ang anghel na iyon ay ang anghel ng kamatayan para sa kanyang karera. Nakatayo si Rico sa gitna ng entablado, inaayos ang kanyang mamahaling kurbata na tila sumasakal sa kanya. Basa ng malamig na pawis ang kanyang mga palad. Sa tabi niya ay si Celine, nakasuot ng isang gown na nagniningning sa ilalim ng spotlight. Pilit na itinatago ang kaba sa likod ng makapal na makeup at peking ngiti. Sa isang sulok malapit sa harap, nakaupo sa wheelchair si Imelda. Payat siya, maputla, at ang mga mata ay malungkot na nakamasid sa kanyang anak. Suot niya ang isang eleganteng bestida na binili ni Amara, ngunit pakiramdam niya ay isa siyang bilanggo na naghihintay ng bitay. Alam niya ang mangyayari. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang balaan ang kanyang anak, ngunit ang bigat ng kanyang hiya at ang pangako niya kay Amara ay nagpatahimik sa kanya.
Mga kaibigan, partners, panimula ni Rico sa mikropono, ang kanyang boses ay nanginginig sa excitement. Marami ang nagsabing hindi matutuloy ang proyektong ito. Pero ngayong gabi, papatunayan natin na mali sila. Dahil sa tulong ng ating bagong partner, ang Talavera Heights ay magiging realidad. Nagpalakpakan ang mga tao. Ngumiti si Celine at kumaway. Tinatamasa ang atensyon. At ngayon, pagpapatuloy ni Rico, itinuturo ang malaking pinto sa likuran ng bulwagan. Isang karangalan na ipakilala sa inyo ang chairwoman ng Victoria International Shipping, ang babaeng naniwala sa akin. Miss Amara Victoria. Bumukas ang dambuhalang pinto. Ang spotlight ay lumipat mula kay Rico patungo sa entrada. Pumasok ako. Hindi ako nagmadali. Ang bawat hakbang ng aking pulang stiletto sa carpet ay may ritmo ng isang martilyo ng hukom. Nakasuot ako ng isang gown na kulay dugo. Pula, matapang, at hindi mapagkakaila. Ang aking buhok ay nakalugay sa malalambot na alon, at sa aking leeg ay nagniningning ang kwintas na naging sanhi ng lahat. Ang kwintas ng mga Victoria. Habang naglalakad ako palapit sa entablado, nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Rico. Mula sa ngiti, napalitan ito ng pagkalito. Pagkatapos, ng pagkilala. At sa huli, ng purong takot. Nanlaki ang kanyang mga mata na tila nakakita ng multo. Napahawak siya sa podium upang hindi matumba. Si Celine naman ay napaatras. Ang kanyang kamay ay napunta sa kanyang bibig upang pigilan ang isang sigaw. Kilala nila ang mukhang ito. Kahit mayaman na ang damit, kahit iba na ang pangalan, hindi nila makakalimutan ang mukha ng babaeng tinapakan nila. Umakyat ako sa entablado. Kinuha ko ang mikropono mula sa nanginginig na kamay ni Rico. Magandang gabi! Batik ko sa lahat. Ang aking boses ay kalmado at puno ng kapangyarihan. Si Mr. Talavera ay tama. Ang proyektong ito ay magpapakita ng katotohanan. Tiningnan ko si Rico. Hindi ba? Rico? Tala? Bulong niya, halos hindi marinig. Ikaw? Paano? Humarap ako sa audience. Akala ninyo narito ako para mag-invest. Tama kayo. Nag-invest ako para bilhin ang katotohanan. Sininyasan ko si Lorna sa control booth. Ang malaking screen sa likod namin ay nagbago. Sa halip na ang magagandang architectural render ng building, lumabas ang mga Excel sheet, mga bank transfer records, at mga email thread. Isang malakas na bulungan ang pumuno sa buong bulwagan. Ito, turo ko sa screen, ay ang mga ebidensya ng embezzlement. Ninakaw ni Rico Talavera ang pondo ng mga investors para tustusan ang kanyang luho. Lumipat ang slide. Ipinakita naman ang mga larawan ng bank account ni Celine at ang mga chat logs niya sa kalabang kumpanya. At ito naman, Toban, turo ko kay Celine na ngayon ay nanginginig na sa takot, ay ang kanyang asawa, na ibinenta ang confidential data ng kumpanya para sa pansariling kapakanan. Ninanakawan niya ang sarili niyang asawa. Napatingin si Rico kay Celine. Celine, totoo ba to? Ang pera? Ang gata? No, it's fake. She's lying. Tili ni Celine, ngunit ang ebidensya sa screen ay hindi maikakaila. At ang pinakamasakit sa lahat, pagpapatuloy ko, habang ang screen ay nagpakita ng isang lumang CCTV footage. Malabo ngunit malinaw ang nangyayari. Ang footage sa punerarya 3 taon na ang nakakaraan. Ang pagtulak, ang pag-iwan. Ang buong ballroom ay natahimik. Ang mga bisita ay napahawak sa kanilang mga bibig sa horror. Nakita nila ang tunay na halimaw sa likod ng magagandang damit. Siya ay si Talavera. Bulong ng isang bisita. Ang asawa niyang iniwan niya. Lumapit ako kay Rico. Wala nang natira sa kanyang yabang. Isa na lang siyang basag na salamin.
Sorry, hindi ko alam. Patawarin mo ako. Lumuhod siya sa harap ko, sa harap ng daan-daang tao at kamera. Babalik ako sa'yo. Mahal kita. Ayusin natin to. Tinitigan ko siya. Wala akong naramdamang awa. Wala ring galit. Tanging pandidiri. Wala nang babalikan, Rico. Sagot ko. Ang Talavera na kilala mo ay namatay na sa gabing yun. Ang nasa harap mo ay si Amara Victoria. At ako ang tumapos sa'yo. Sa sandaling iyon, bumukas ang mga pinto. Pumasok ang mga pulis, dala ang warrant of arrest. Rico Talavera. Celine Talavera. Kayo ay inaaresto para sa qualified theft, corporate espionage at fraud. Deklarasyon ng opisyal. Nagkagulo sa entablado. Nagpupumigla si Celine habang pinoposasan, sumisigaw ng mga banta. Hindi niyo kilala ang tatay ko, ipapasisanti ko kayo. Si Rico naman ay tulala. Hinayaan na lang na lagyan siya ng posas habang nakatingin pa rin sa akin. Ang mga luha ay tumutulo sa kanyang pisngi. Habang kinakaladkad sila pababa ng entablado, dumaan sila sa tapat ni Imelda. Tumingin si Rico sa kanyang ina. Humihingi ng tulong. Ngunit si Imelda ay dahan-dahang umiwas ng tingin. Ang kanyang mga balikat ay yumuyugyog sa tahimik na pag-iyak. Kahit ang sarili niyang ina ay hindi na siya kayang tingnan. Naiwan ako sa gitna ng entablado, nakatayo ng tuwid habang ang mga kamera ay kumikislap sa paligid. Ang mga ilaw ay nakakabulag, ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, hindi ako nasilaw. Ako ang liwanag, at ang kadiliman ay tuluyan ng nagapi. Tumingin ako sa malayo, parang nakikita ko si Liab na naghihintay sa akin. Tapos na, anak. Tapos na. Ang umaga pagkatapos ng bagyo, ay laging may dalang kakaibang katahimikan. Sa hardin ng ospital, kung saan ang mga dahon ng malaking puno ng akasya ay sumasayaw sa ihip ng hangin, nakaupo si Imelda sa kanyang wheelchair. Ang sikat ng araw ay tumatama sa kanyang mukha, ngunit hindi nito nagawang tunawin ang lamig na bumabalot sa kanyang puso. Ang mga dyaryo sa kanyang kandungan ay puno ng mga mukha ni Rico at Celine. Mga mukha ng kahihiyan, nakaposas, nakayuko. Ang imperyo ng mga Talavera, na pinaghirapan niyang itayo sa pamamagitan ng kasinungalingan, ay naging abo sa loob lamang ng isang gabi. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Ang tunog ng aking mga hakbang, sa damuhan, ay sapat na para mapalingon siya. Nang makita niya ako, nakita ko ang takot na dumaan sa kanyang mga mata, na agad napalitan ng isang malalim na pagod. Hindi na siya ang matapobreng donya. Isa na lamang siyang matandang babae na iniwan ng panahon. Nandito ka ba para pagtawanan ako? Ang bungad niya, ang kanyang boses ay mahina at garalgal. Tapos na, Amara. Nakuha mo na ang lahat. Nakakulong na ang anak ko. Wala na akong bahay. Ano pa ang gusto mo? Umupo ako sa bakanting bangko sa kanyang tapat. Hindi ako nagpunta rito para magyabang. Nagpunta ako rito para sa huling piraso ng puzzle. May gusto lang akong itanong, Imelda. Panimula ko, tinatawag siya sa kanyang pangalan ng walang titulo. Pantay na kami ngayon. Noong gabing iyon sa punerarya, noong itinulak mo ako, nakita ko ang tingin mo sa kwintas ko. Hindi yun tingin ng isang taong nagulat. Tingin iyon ng isang taong nakakilala. Natigilan si Imelda. Ang kanyang mga kamay ay nanginig sa ibabaw ng dyaryo. Yumuko siya, iniiwasan ng aking mga mata na tila sinusunog siya ng aking titig. Ang katahimikan sa pagitan namin ay mabigat. Puno ng mga multo ng nakaraan. Alam mo, hindi ba? Bulong ko, ngunit ang mga salita ay tila kulog sa kanyang pandinig. Alam mong, ako si Amara Victoria bago pa man ako pinalayas. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanya.
Nang iangat niya ang kanyang muka, may mga luhang namumuo sa kanyang mga mata. Mga luha ng isang konsensyang matagal nang pinatahimik. Oo! Pag-amin niya. Alam ko. Kahit inaasahan ko na ang sagot, ang marinig ito mula sa kanyang bibig ay parang isang bagong saksak sa puso. Paano? Noong bago pa lang kayo ni Rico, nakita ko ang kwintas na yan sa gamit mo. Kwento niya. Ang boses ay nanginginig. Akala ko ninakaw mo lang, pero nag-imbestiga ako. Nakita ko ang mga lumang litrato ni Doña Victoria. Kamukhang kamukha mo siya. At ang kwintas, one of a kind yon. Kung alam mo, nanggigigil kong tanong, pinipigilan ang pagtaas ng aking boses. Bakit mo ako tinuring na basura? Bakit mo hinayaang apihin ako ni Rico? Mayaman ako. Ako ang hinahanap niyong tiket sa alta sosyedad. Umiling si Imelda at isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Dahil ayaw kita, sagot niya ng diretso. Ayaw ko sa'yo. Masyado kang mabait. Masyado kang tapat. Hindi ka marunong magmanipupula. Hindi ka nababagay sa mundo namin ni Rico. Kung nalaman ni Rico na ikaw ang tagapagmana, baka naging underdesaya siya sa'yo. Baka ikaw ang masunod. Tinitigan ko siya, hindi makapaniwala sa lalim ng kanyang kasamaan. Kaya ang plano ko, pagpapatuloy niya, habang ang mga luha ay tuluyan ng bumagsak, ay hintayin kang manganak. Ang bata, ang apo ko, siya ang may dugong Victoria. Kapag nakuha na namin ang bata, pwede ka nang mawala. Palalabasin naming nabaliw ka o namatay sa panganganak. At si Rico at ang bata ang magmamana ng lahat. Napahawak ako sa aking dibdib. Ang plano nila ay hindi lang saktan ako. Ang plano nila ay nakawin ang anak ko at burahin ako sa mundo. Ang pagtulak sa akin sa punerarya, hindi iyon bugso ng damdamin. Iyon ay pagtatangka na tapusin ang plano ng mas maaga. Demonyo ka, bulong ko, sarili mong manugang, ina ng apo mo. At tingnan mo kung saan ako dinala ng kasamaan ko. Sagot ni Imelda, ibinuka ang kanyang mga kamay upang ipakita ang kanyang kahabag-habag na kalagayan. Ang anak na pinrotektahan ko, nasa kulungan. Ang babaeng ipinalit ko sa'yo, ninakawan ako at iniwan akong mamatay. At ikaw, ang babaeng gusto kong patayin. Ikaw, ang nagbabayad ng ospital ko. Tinakpan niya ang kanyang mukha ng kanyang mga palad at humagulgol. Ang kanyang iyak ay puno ng pagsisisi, ngunit huli na ang lahat. Ang basag na salamin ay hindi na mabubuo kahit anong dikit ang gawin mo. Tumayo ako at naglakad palapit sa puno ng akasya. Hinawakan ko ang magaspang na balat nito. Huminga ako ng malalim, nilalanghap ang sariwang hangin, pinakakawalan ang bigat na 3 taon kong dinala. Hindi kita mapapatawad, Imelda, sabi ko nang hindi lumilingon. Ang Diyos na ang bahala sa'yo, pero hindi rin kita pababayaan. Napatigil siya sa pag-iyak at tumingin sa akin. Ilalagay kita sa isang maayos na home for the aged, pagpapatuloy ko. Sagot ko ang lahat. Pagkain, gamot, damit. Mabubuhay ka ng komportable. Bakit? Tanong niya muli. Nalilito sa aking awa. Humarap ako sa kanya. Ang araw ay nasa likod ko, kaya't anino ko ang tumakip sa kanya. Dahil gusto kong mabuhay ka ng matagal, sagot ko ng malamig. Gusto kong gumising ka araw-araw, na alam mong ang buhay na tinatamasa mo ay galing sa limos ng babaeng tinangka mong patayin. Gusto kong sa bawat subo mo ng pagkain, maalala mo ang gutom na dinanas ko. Sa bawat pagtulog mo sa malambot na kama, maalala mo ang semento kung saan ako nanganak. Lumapit ako at inilapit ang mukha ko sa kanya. Ang kamatayan ay kapayapaan, Imelda.
ang mabuhay kasama ng iyong konsensya, iyon ang tunay na impyerno. Tumalikod na ako at nagsimulang maglakad palayo. Hindi na ako lumingon. Narinig ko ang kanyang mahihinang hikbi na sumasabay sa ihip ng hangin. Iniwan ko siya doon sa ilalim ng puno, kasama ang mga anino ng kanyang mga kasalanan. Papasok ako sa aking sasakyan nang tumunog ang aking telepono. Si Liab. "Mommy, are you done working?" Ang masayang boses ng anak ko ang pumawi sa dilim ng aking umaga. "Yes, sagot ko, at isang tunay na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. "I'm done." "Uuwi na si Mommy. Pupunta tayo sa dagat. Ang bagyo ay tapos na. Ang langit ay asul na. At ang sa wakas, ako ay malaya." Kumbate. Ang dagat sa El Nido ay payapa ngayong hapon. Ang mga alon ay marahang humahalik sa pinong buhangin. Tila humihingi ng paumanhin sa mga bakas ng paa na kanilang binubura. Nakaupo ako sa isang puting upuan sa ilalim ng malaking payong. Hawak ang isang baso ng malamig na juice habang pinapanood ang pinakamahalagang kayamanan sa aking buhay. Si Liab, ngayon ay 6 na taong gulang na, ay tumatakbo sa dalampasigan kasama ang isang aso. Ang kanyang mga halakhak ay sumasabay sa ihip ng hangin. Isang musikang mas maganda pa sa anumang symphony. Malusog siya, matalino, at higit sa lahat, puno ng pagmamahal. Wala siyang muwang sa dilim na pinanggalingan niya. At sisiguraduhin kong mananatili itong ganoon. Sa di kalayuan, nakita ko si Aling Flor na nag-aayos ng aming hapunan sa veranda ng aming rest house. Siya na ngayon ang aking punong tagapamahala sa bahay. Ang babaeng nagbigay sa akin ng tubig noong ako'y uhaw na uhaw ay hindi na muling makakaranas ng gutom. Ang kanyang mga ngiti ay wala ng bahid ng pag-aalala para sa bukas. Sa tabi ko naman ay si Attorney Lorna, na kasalukuyang nagbabasa ng dyaryo sa kanyang tablet. "May balita ka ba sa kanila?" tanong ko. Hindi dahil sa pangungulila, kundi dahil sa simpleng kuryosidad ng isang taong nagbabasa ng huling kabanata ng isang libro. Ibinaba ni Lorna ang tablet at tumingin sa akin. Rico's petition for parole was denied. Muli. Nag-aaway daw sila ni Celine sa loob. Tinisisi nila ang isa't isa sa nangyari. Celine's family has disowned her completely. Wala nang dumadalaw sa kanila. Tumango ako. Ang kulungan ay hindi lamang rehas na bakal. Ito ay ang impyerno ng pagsisisi na paulit-ulit mong binubuhay araw-araw. At si Imelda? Nasa home for the aged pa rin, sagot ni Lorna. Pisikal na malakas pero ayon sa mga nurse, madalas siyang tulala sa bintana. Hinihintay ka daw dumalaw. Oo, si Rico. Pero alam niyang walang darating. Huminga ako ng malalim, nilalanghap ang amoy ng asin at dagat. Wala akong naramdamang awa at wala ring galit. Tanging kapayapaan. Ang gagalit ay isang mabigat na bato na matagal ko nang binitawan sa dagat. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila. Ito ay para sa akin. Pinatawad ko ang nakaraan hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat akong lumaya. Hindi ko kailangan ng isang lalaki para buuin ako. Hindi ko kailangan ng isang asawa para patunayan ang aking halaga. Dito, sa harap ng malawak na karagatan, hawak ang tagumpay na ako mismo ang nagtrabaho. Buo ako. "Mommy! Look!" Sigaw ni Liab habang tumatakbo palapit sa akin. May hawak na isang makintab na kabibe. "It's for you!" Lumuhod ako sa buhanginan para salubungin ang kanyang yakap. Ang amoy ng araw at dagat sa kanyang balat ay ang pinakamasarap na pabango sa mundo. Kinuha ko ang kabibe at hinalikan ang kanyang noo. "Salamat anak,"
Ito ang pinakamagandang regalo. Mas maganda pa sa cars? Inosente niyang tanong. Mas maganda pa sa lahat ng yaman sa mundo. Sagot ko ng may ngiti. Tumayo ako at hinawakan ang kanyang maliit na kamay. Ang araw ay nagsisimula ng lumubog. Kinukulayan ng ginto at lila ang kalangitan. Ang bagyo ng aking buhay ay matagal nang lumipas. Ang mga sugat ay naghilom na. At ang mga peklat na naiwan ay naging simbolo na lamang ng aking pagiging matatag. Ako si Amara Victoria. Minsan akong naging si Talavera na itinapon sa ulan. Ngunit ngayon, ako ang araw na hindi kailanman lulubog para sa aking anak. Tara na, Liab! Yaya ko sa kanya habang naglalakad kami pabalik sa bahay. Tinatahak ang landas na naliliwanagan ng dapit hapon. Kain na tayo. Ang buhay ay hindi tungkol sa paghihintay na tumila ang ulan. Ito ay tungkol sa pag-aaral na sumayaw sa gitna ng bagyo. At pagkatapos, paggawa ng sarili mong araw. At sa wakas, ang kwento ko ay akin na. At dito nagtatapos ang kabanata ng kanilang pagluha. At nagsisimula ang walang hanggang pahina ng kanilang bagong pag-asa. Sa lahat ng nakinig at sumabay sa bawat tibok ng puso ni Amara mula sa unang patak ng ulan hanggang sa huling sikat ng araw sa El Nido. Isang taos-pusong pasasalamat po sa inyong lahat na nanatili hanggang sa huli. Aaminin ko, hindi naging madali ang paghabi sa kwentong ito. May mga gabing napapahinto ako sa pagsusulat, lalo na noong nililikha natin ang tagpo sa punerarya. Ramdam na ramdam ko ang bigat sa dibdib ng isang inang nag-iisa, ang takot na baka walang sumalo sa kanya. Marahil ay naging emosyonal ako dahil alam kong sa totoong buhay, marami sa ating mga kababaihan ang nakaranas na ring madapa, ipagpalit, at iwanan sa gitna ng unos. Ngunit ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa sakit. Ito ay tungkol sa muling pagbangon. Gaya ng isang binhi na kailangang ibaon sa madilim na lupa bago tuluyang sumibol at maging matatag na puno, naway magsilbing paalala si Amara sa inyo. Paalala na ang katapusan ng isang relasyon ay hindi katapusan ng iyong halaga. Na ang tunay na tagumpay ay hindi ang makita mong nasasaktan ang mga kaaway mo, kundi ang makita mong masaya at buo ang sarili mo, kahit wala sila. Bago tayo tuluyang magpaalam, may gusto sana akong itanong sa inyo. At gusto kong marinig ang inyong tapat na sagot. Kung ikaw ang nasa katayuan ni Amara, kaya mo bang bigyan ng awa ang taong nagtangka sa buhay mo at ng anak mo, gaya ng ginawa niya kay Imelda? O naniniwala ka na dapat silang pagbayarin ng dugo sa dugo hanggang sa huli? I-comment nyo ang inyong mga sagot at saloobin sa comment section sa ibaba. Gusto kong malaman kung nasa panig kayo ng hustisya o ng pagpapatawad. Kung naantig ang inyong puso ng kwentong ito, o kung may kilala kayong isang ina na lumalaban para sa kanyang anak, huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito. Ang inyong simpleng pag-share ay maaaring maging mensahe ng pag-asa na kailangan nila ngayon. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa paglalakbay na ito. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kabanata ng buhay at pag-ibig.